All right, shall we all stand, please? Minsan yung mga kumakanta rito, napapasabay ako sa isip, pero nagtataka naman ako, ba't ako napapaos? Yeah. Tataka na, sumasabay lang naman ako sa isip eh. Sa isip ko lang naman sinasabay yung taas. You know? Pero pagkatapos na napapaos din ako eh. Dapat yung isip lang napapaos eh. Well, anyways, let's turn our Bibles in the book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. We'll begin reading chapter 3, and then we will go to chapter 4. Magkasunod lang po yan. We will read verse number 16 of 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, and we'll proceed to chapter 4, verses 1 to 5. Okay? Are you with me? All right. Now, ito po ay sulat ni Paul kay Timothy. Ang tawag po dito ay personal epistle or personal letter. Okay? At sa theological term, this is pastoral because it talks about overseer, no, kung paano mag-overseer, an advice ni Paul kay Timothy. But this is a personal letter, mga kapatid. Okay? All right? Are you with me now? All right. 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. All right? Down to chapter 4, verse number 1. I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Okay? Now, ngayon pong gabi, I'm going to talk to you about the theology of preaching. The theology of preaching. What I'm going to give you tonight is about the theological theory of preaching. Mahalaga po na malaman po natin yung kung paano ginagawa yung preaching at yung purpose ng preaching. Okay? At gusto ko pong makita po ito makita ninyo, bawat isa, sapagkat minsan ang preaching ay pag hindi ho natin naunawaan, maupo lamang kayo dyan, may ikinig kayo ng preaching. Una, ang temptation ay pwede kayong humanga sa preacher. Pag humanga kayo sa preacher, hahanga kayo sa pananalita ng preacher, and then after that, wala na po. Walang talab. Walang talab. Pero pag naunawaan ninyo yung theory, yung kung paano ginagawa yan, ano ang purpose ng preaching, gaano man niya sinabi yan, at kung paano niya man sinabi yan, sigurado ko mga kapatid, may talab po yan. Merong darating at merong kayong ma-accumulate yan sa inyong isipan at sa inyong puso. There must be something in preaching, kapatid, na kinakailangan po nating maunawaan. Okay? Not just the preaching per se, kundi yung mismong kabuuan ng preaching, mga kapatid. Okay? But before that, unawain muna natin mamaya ang sinasabi ni Paul. Okay? Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, marami po salamat sa gabing ito. Salamat sa pagdala niyo po sa amin dito sa inyong tahanan.
Thank you, O God, for your people. At ganun po sa first-time visitors namin na kasama po namin ngayon. At muli po ako'y nakikiusap sa inyo na iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunurin ng ligtas na upang sila'y sumunod sa tubig ng bautismo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensaheng ito ay naway maunawaan. Hindi lamang po, Panginoon, alam niyo po ang aking puso kung ano ang reason, kung bakit kinakailangan maunawaan ng inyong mga anak ang patungkol sa preaching. At naway makita po namin, Panginoon, ang aming sarili at hindi po namin panghihinayangan ng panahon na kami nakikinig ng preaching at wala po kaming palalampasin ng mga salita nyo habang nakikinig po kami ng preaching. Wala po kami pwedeng ipagpalit sa preaching sapagat ito po ang siyang umaantig ng aming mga damdamin, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay. Now, is everybody ready? Find your place. And dito na po tayo nakatuon, mga kapatid. And katulad ng mga palagi ko po sa inyong binibigay na warning, ay dapat mabigyan talaga natin ng magandang pansin every time na tayo po'y nakikinig ng mensahe. No? And kung tayo man, kaya sabi ko, kung ang pastor ay nag-prepare para sa mensahe, dapat yung nakikinig ay mag-prepare din. Kasi hindi lamang po yung pastor ang dapat mag-prepare for the preaching of the Word of God. But you have also to prepare for the listening of the preaching of the Word of God. Okay, did you get that? Parang hindi nyo nakuha yung mga te. I'm telling you, ngayong gabi, malalaman nyo kung paano ako nagpiprepare ng mensahe. Para rin, makaplano rin kayo. Kaya ang purpose ko yan, para makaplano rin kayo kung paano kayo makikinig ng mensahe. Alright, punta na po tayo sa Bible. Sabi ko kanina, ang aklat ng Timothy ay pinangalan mismo kay Timothy at sinulat ni Timothy sapagkat sa kanya isinulat ito ni Paul. Okay? So ito ay sulat ni Paul kay Timothy. Kaya makikita po natin ang after sa book of 2 Timothy, yan na po yung time na si Paul ay namamaalam na kay Timothy. At grabe na ho yung charge niya kay Timothy. And you see, as I study this word, mga kapatid, this book, ay nakikita ko po yung kahalagahan ng preaching. Yung kahalagahan na bakit gano'n na lamang si Paul nagbigay ng attention dito na sinabi niya kay Timothy na preach the word. And before the Apostle Paul told Timothy to preach the word, he explained the word. You see, in verse 15 of the book of 2 Timothy chapter 3, ang sabi ni Paul sa verse number 15, and that from a child thou was known the Holy Scriptures. In other words, diyan ka lumaki, Timothy. Diyan ka pinalaki ng iyong grandmother at diyan ka rin pinalaki ng iyong mother. Okay? Lumaki ka diyan sa Scriptures na yan. That was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. And then the Bible says in verse number 16, all Scripture, he said, all Scripture is given by inspiration of God. In other words, alam po natin yung salitang inspiration. I told you about that. Two statement. God is in it and God is for it. Yan po ang ibig sabihin ng inspiration. Okay? Now, and then he said, and is profitable for what? Doctrine. For what? Reproof. For what? Correction. For what? Instruction in righteousness. Now, ano pang hahanapin mo ngayon sa Word of God? If the Word of God is the Scripture, is good for that. Sinabi na ni Paul lahat ang kahalagahan po, mga kapatid, ng Scripture sa gawain ng Panginoon sa buhay ng tao. It is good for doctrine, for reproof. If you want someone to be reproved, then what? Use the Word of God. Use the Scripture. And then for what?
for correction. If you want someone to be corrected, all right, use the Word of God. Okay? Because it's good for correction. And while you're correcting people, while correcting your kids, your anyone, no, na gusto mong i-correct, and just imagine what the Bible says. God is in it, and God is for it. Di ba? Habang kinokorek mo yung iyong anak, kasama mo ang Diyos sa pag-correct na yan. Hindi mo ginagawa yan na mag-isa. Kung kapag ka kinokorek mo ang iyong anak. And then, he said, that the man of God, in verse number 17, that the man of God may be what? Perfect, complete. And then he said, truly furnished. Okay? In the original, we have the word thoroughly furnished unto all good works. In other words, it is fully equipped. Okay? Yan po ang implikasyon po niyan, mga kapatid. Unto all good works. In other words, you can perform good works. Why? Because you are fully equipped. Did you get that? You are fully equipped. Alright? So, kaya nga po, mga kapatid, because of that, nakita niyo kung anong nagagawa ng Word of God? And then, in verse number 1 of chapter 4, here is the Apostle Paul, malakas ang kanyang loob na sabihin niya, I charge thee. I charge thee, I command thee. I encourage thee with authority to what? Before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in His kingdom. You see that even the Apostle Paul ay hindi niya ginawa na mag-isa yung charge niya. Hindi niya chinarge si Timothy sapagkat siya ay teacher ni Timothy or siya ay nakakatanda kay Timothy. No. Chinarge si Timothy in the name of his God, who shall judge the quick, the living, and the dead. That's what he said. And now, verse number 2, here comes the charging. Preach the word. Now, what is this the word? Kung meron kayong ballpen, mga kapatid, kung meron kayong marker, sulatan nyo yung word, ibalik ninyo, lagyan nyo dyan at chapter 3 in verse number 16. Why is that? That word is the same scripture na sinasabi ni Paul sa chapter 3, verse number 16, that is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? So preach the word. Anong ipipreach mo? Yan yung chapter 3, verse number 16. Preach the word. What? In season or out of season. You see? Preach the word. Why is that? Why you have to preach? In other words, mga kapatid, wala hong katapusan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Wala hong hindi po na-outdate, mga kapatid. Hindi po outdated ang salita ng Diyos. You have to preach it in season and out of season. When times that the people don't like it, and when times that the people like it, kapatid, sabi ni Paul, just preach it. They need it. Because it's good for doctrine, for what? Reproof, for what? Correction and instruction in righteousness. You see that? Kaya wala hong katapusan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit? At sabi niya, in season. Nakikita niyo po, mga kapatid, yung kaganda, yung preaching, mga kapatid, yung kahalagahan na kinakailangan tuloy-tuloy, mga kapatid. Bakit? For the time will come. Look in verse number 3. When they will not endure sound doctrine. They will not endure sound doctrine. That the people will what? They will go after their own lusts. Shall they heap? Seek. The word heap is to accumulate. They will seek and accumulate the what? To themselves teachers. You see, mas gugustuhin pa nila yung mga teachers na nagtuturo lamang ng mga kwento, fables, mga kapatid. You see that? So why is that? Because they love those things that are good for their ears. Yan ang sinasabi ko po sa inyo kanina, na maganda lamang sa kanilang pakikinig. Bunga ng paghahanga, mga kapatid, at hindi bunga ng pangunawa. You see,
Ang mga tao, mga kapatid, na nagsasawa sa preaching, ito yung mga tao na humanga lamang pero hindi umunawa. Listen, ang buhay ng Kristiyano ay dapat maging bunga ng pang-unawa sa salita ng Diyos at hindi paghanga sa pangangaral ng salita ng Diyos. I hope you get that. Okay, ulitin ko po mga kapatid. Huwag kayong mauupo rito mga kapatid at makikinig at kayo'y hahanga sa preacher at hindi nyo inuunawa ang preaching. Huwag papayag na kayo'y mamumuhay sa hanga at hindi sa pangunawa. You see, time will come that you will not endure sound doctrine. Bakit? The sound doctrines, kapatid, ay masakit. Sound doctrine minsan, mga kapatid, gigisingin ka, isi-shake ka, but it will wake you up. You see, isi-shake ka, masasaktan ka, pero that's the sound doctrine. Because the Bible is very clear here when the Apostle Paul spoke to Timothy and sabi niya, all scriptures given by inspiration, it is profitable for what? Doctrine, for reproof. Masakit yun. For what? Correction. Masakit din yun. Maraming ayaw i-correct. You see? But you see, anuman ang kalagayan ng tao, sabi ni Paul kay Timothy, preach the word. Preach the word. And then the Bible says, because of that, masasaktan sila at magsasawa na sila. Mukhang hindi na magandang pa. Alam niyo ang taong mga humahanga, kapatid, yung mga humahanga lamang sa preachers, gusto lamang nila yung magandang pakinggan. Wow, ang ganda na sinasabi niya, laging may rhyme. You see? Pero pagka sila'y tinamaan na ng preaching, tinamaan na ng salita ng Diyos, sabi nila, namimersonal yan si pastor. You see? And then the Bible, what will be the result? They shall turn away their ears from the truth. Sapagkat ang pangunawa, kapatid, ay matatanggap mo yan mula sa katotohanan. Uunawain mo yung katotohanan. But if you depart from the truth, ang ibig sabihin lamang niyan ay hindi mo na unawaan ang katotohanan. And then shall be turned unto what? Fables. So sad. That's why we really need to understand the theological theory of preaching. Preaching shapes the lives of the people. Preaching gives counsel to people. Wala na hong iba. If the scripture, kapatid, I'm talking about, when I say preaching, it is preaching of the Word of God. Okay? Now, sinabi ni Paul, all the scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. You see, so, preaching shapes the lives of the people. Inaayos po ang buhay natin. Preaching gives counsel to people. Naririnig niyo po, sila Brother Roy nagsasabi rito na hindi na nila kinakailangan magkaroon pa ng counsel, na session for counsel, because right in the pulpit, we are already being counseled. You see, kung kayo'y nakikinig lamang dito, kapatid, at katabi mo ang iyong pamilya, katabi mo ang iyong asawa, habang nakikinig ka, it will shape, the preaching will shape your life, and it will counsel you while you are listening. So preaching shapes the lives of the people. Preaching gives counsel to the people. Listen to what the Bible says. Listen to what Solomon said. Where there is no counsel, the people, what? Fall. But in the multitude of counselors, there is safety. So preaching gives counsel to people. Preaching educates people. Remember what Jeremiah said in chapter 3 and verse number 15. God will and I will give you pastors according to mine heart. He will feed you with what? Knowledge and understanding. That's why preaching educates. Kaya napapansin niyo mga kapatid, every time after my preaching, ako po mga kapatid ay nagtatanong lagi sa inyo, did you learn something? Did you get something? Nang ibig ko sabihin mga kapatid, sapagkat ako'y nagbigay sa inyo ng information, ng knowledge, dapat na-educate po kayo.
You see, now do you understand mga kapatid, na pagdating sa kalsada, nakakahiya na kayo'y nagkamali at nagkamali sa isang bagay doon sa kalsada na itinuro naman sa inyo rito. Sa colloquial na pananalita, sabi ko sa inyo, ayoko na mga miyembro ng CBB, CSI family na aanga-anga. Bakit tinuturuan naman tayo rito? Through the preaching of the Word of God. So preaching educates people. Preaching is the life of every believer. Hindi po tayo rito tuturo ng fashion. It's not the fashion, it's the life. Actually, it's passion before it became a passion. A fashion, okay? Now, so preaching is the life of every believer. Preaching strengthens the weak. Somebody must witness here. Somebody must say amen. Preaching strengthens the weak. Preaching lifts up the fallen. I said preaching lifts up the fallen. Ilan somebody here can testify na kung kailan kayo nakapakinig ng preaching, hindi nyo alam kung paano kayo makaka-recover sa inyong kahinaan, but because of the preaching of the Word of God, you're back. You're back. Your strength is back. Everything is back. Your shout, your amen, your hallelujah is back. Why? Because of the preaching of the Word of God. Why is that? Because preaching lifts up the fallen and it strengthens the weak. Preaching is never outdated. And there was not a time in the history of humanity that preaching is not effective. Wala pa ho ako nabalitaan mga kapatid. I'm telling you, nakikinig po ako ng mga preaching, ng mga preachers na nabuhay pa noong 60s. Na nabuhay sila nung hindi pa ako nabubuhay. You know what? They're preaching the Word of God. That's why I loudly can say that preaching is never outdated. And there was not a time in the history of humanity that preaching is not and was never effective. Preaching is descriptive and prescriptive. All right? Now, listen carefully, mga kapatid. Preaching is descriptive and it describes the true condition of your life. It unveils the curtain that covers the other issues of your life. Come on, talk to me if you can. Now, it describes, ipinapahayag niya, ipinapaliwanag niya. You understand na kung kailan kayo nakarinig na mensahe, kapatid, doon niyo lamang naunawaan ng mabuti kung ano ang totoong condition ninyo bilang isang Kristiyano. Not only that, bilang isang tatay, you know, sabi ng iba, naririnig ko lamang po ito sa patutuo na napakarami mga kapatid. Sabi niya, salamat sa preaching kahapon. Salamat sa preaching noong nakaraang linggo. Salamat sa preaching noong nakaraang Wednesday. Bakit? Doon ko nakita ang aking sarili. Now, I'm receiving messages, mga kapatid, after the service. Many times. Maging doon sa Tagaytay, kailan lamang, hindi man po yung service, nakatulad ng Sunday service, pero marami nagpapasalamat po sa akin. Why is that? Because I'm preaching the Word of God. I'm giving you the Word of God. May I say this, that every time the Word of God is preached, it describes your real condition. Because preaching is and should be descriptive. Okay? Describe niya, kapatid, ang totoong katayuan natin. Kaya nga minsan, pagka nagagalit tayo kasi natatouch yung ating ego. Kasi nadidescribe. Ipinapakita Nalalaman natin na gayon pala yung katayuan. Ganun ba? Hindi naman ako ganun. Pinipilit natin hindi naman ganun. I remember the preaching this morning. Be honest with your condition. Be honest with your condition. But listen, huwag kayo mag-alala, kapatid, because preaching is not only descriptive, but preaching is prescriptive. It prescribes also what you need. You see, nakikita nyo, kapatid, pag pumunta kayo sa doctor, kayo ay i-examine. Pagka in-examine kayo, ipiprescribe yung kailangan ninyo. You see,
And sometimes, kahit na alam natin na ito kailangan natin, nagkukunwari tayo na hindi ito kailangan natin. Kaya maraming hindi gumagaling dahilan sa pag-iwas natin sa gamot, kapatid. Listen, always remember the principle that avoidance is not deliverance and you can never be delivered if you keeps on avoiding. All right? So, it is prescriptive. It is descriptive. It is prescriptive. We are being examined by the Word of God and prescribed by the Word of God. It tells us what to do, what we should be, and where we should be, and what to believe, and what to become. You see, sinasabi yan. Sinasabi, piniprescribe po yan. Na-describe pagkatapos tayo ma-examine, pagkatapos tayong ma-describe ng salita ng Diyos, kapatid, then, what is next? Ipiprescribe na sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Come on, talk to me if you can. All right? Now, what is the purpose of that? That we may enjoy abundantly that the Lord Jesus Christ is offering us. He came to give us a life. And not just to give us a life, and that we might enjoy it more abundantly. See that? Paano may enjoy isang buhay, kapatid? If you keep on avoiding the prescription. Pag sinabi ng doktor na may sakit ka ng ganon, consider it. Ipinahayag sa iyo. Anyway, huwag kang matakot dun sa description niya. Basta sundin mo lang yung prescription niya. Hello, mic test, 1, 2. You see? So, mga kapatid, makikita natin, mai-enjoy lamang natin ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon kapag ka naniwala tayo sa description ng salita ng Diyos at saka sinunod natin yung prescription ng salita ng Diyos. Now, in this case, kapatid, sa nakita natin napakahalaga ng preaching ng salita ng Diyos, ako po ay tinake ko ito seriously. Because if preaching is the life of every believer, I must take it seriously. I'm a preacher. I'm preaching. If preaching shapes the lives of the people, if preaching gives counsel to people, if preaching educates people, if preaching is the life of every believer, if preaching strengthens the weak and lifts up the fallen, I must take it seriously. As a preacher, salamat sa Panginoon, kasama natin ngayon ang mga preachers natin sa ating mga missions. Ladies and gentlemen, preachers of the Gospels of the Lord Jesus Christ, let us take the Word of God, the preaching of the Word of God, seriously. And as we take, kapatid, we preachers, as we take the preaching of the Word of God seriously, you've got to sit down and listen seriously. It is very important. Now, listen, andyan si Pastor Louie, minsan magkasama kami at kami nag-uusap-usap patungkol sa gawain. At dumating kami doon sa punto at pinaalala niya sa akin. Sabi niya, Pastor, naalala ko nga yung sinasabi mo lagi, na pagka may hindi alam ng mga tao kung gaano kabigat, na pagka sinabi natin we're taking our ministry seriously, hindi alam ng tao kung gaano kabigat yan. Minsan, nire-remind niya sa akin ni Brother Roy, sinasabi niya sa akin, yung word na sinasabi ko, Brother Roy, sagot ko yan, sasagutin ko yan sa Panginoon. Sometimes you don't understand pag sinabi ko po yan, mga kapatid. Now, is it biblical? Is it biblical? Now, let me give you a passage in the book of Romans. In the book of Romans, you don't need to turn to it, just write it down. Don't turn, para wag ko kayong mawala. Romans chapter 9, verses 1 to 4.
Here was what the Apostle Paul said, mga kapatid. I say the truth. Here's what Apostle Paul to the church at Rome, to the church at Rome. I mean Baptist church in Rome. I said, baka isipin nyo yung isang church sa Rome. I say the truth, Paul said in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. What? For I could wish that myself were what? Accursed from Christ. For my brethren, my kinsmen, according to the flesh, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. Now notice what the Bible says here. Notice what the Apostle Paul said here. Sinasagot niya ang kalagayan ng kanyang mga kapatiran. Kapatiran sa laman at maging kapatiran sa Diyos, sa pamilya ng Diyos. Na minsan mga kapatid, ito po yung sinasabi ko lagi. At naalala ko, sabi nga ni Pastor Louie, hindi siya alam ng mga miyembro kung paano natin sinasabi yung sinasabi mo, sasagutin ko yan sa Panginoon. Kasi, ayusin mo ang buhay mo, sasagutin kita sa Panginoon. Merong mga problema, alam niyo po ba mga kapatid, na merong mga problema kayo bilang miyembro, na minsan mahirap i-align sa doctrine. You understand what I'm saying? Gusto niyo bigyan ko kayo ng isang mahirap i-align sa doktrina? Okay. We, as the church, Christian Bible Baptist Church CSI family, we do not believe in divorce and annulment and separation. Naniniwala tayo mga kapatid na ang pinagsama ng Diyos ay hindi papaghiwalayin ng tao. Minsan may dumarating po dito sa church mga kapatid. Pagpunta rito, married na pala siya sa iba. Yung lalaki, married sa iba. Yung babae, married sa iba. Pagdating dito sa Maynila, nagsama sila. Nagkaroon ng anak. Na-invite, napunta rito sa simbahan, kasama ang buong pamilya. At ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon, maaaring nakaupo kayo dyan na gano'n ang sitwasyon ninyo. Paano ngayon isasaayos mo, kapatid? Not until na mamatay ang totoong asawa upang magsama kayo at maging free ang bawat isa. Pero hanggat na hindi namamatayin mo, kapatid, legally speaking, according to the law, ay hindi kayo pwedeng magsama. Ngayon, nandito kayo ngayon sa church. Nagsasama kayo, may anak na kayo. Ngayon, sa ganang akin, kung kayo ang nasa position ko, mga kapatid, anong gagawin mo sa taong ito? Paghihiwalayin mo sila? In other words, magki-create ka uli ng another broken family. Magki-create ka uli ng isang bata na mawawalan ng magulang. Mawawalan ng ama, mawawalan ng ina. So I have to understand it. I have to bring the case to God. What will be my advice? What is my position on that particular matter? That's the time na sabihin ko sa Panginoon. Sagot kita sa Panginoon. Sasagutin kita sa Panginoon kung alam mo ang iyong position. Sometimes, inuunawa ko yung mga kapatid na maaaring dumating kayo sa punto na ngayon lamang kayo na-educate because preaching educates. Before, wala kayong naririnig na preaching.
Wala kayong edukasyon. May edukasyon kayo sa labas. Alam po natin yan. Maraming highly educated sa labas na mangmang salita ng Diyos. So what will be my advice? Hindi ko pwedeng ibigay ngayon. Baka dumami kayo. It must be personal. Darating sa punto mga kapatid na sinasabi ko sa mga kasama ko mga men, nakita ko kung gaano na sila ka-educated ngayon sa salita ng Diyos at kung gaano nila mahal ang Panginoon at ayaw nilang mawala ang kanilang mga anak sa gawain ng Panginoon. Gusto nilang magkaroon sila. Sinasabi ko, Panginoon, if you will, kung mali ang decision ko, punish me. Sagot ko, do you understand na pag sinabi kong sagot kita sa Panginoon, sa halip na ikaw ang ipapunish ng Panginoon, ako na teacher mo, na pastor mo, na overseer mo, ako ang ipapunish ng Panginoon. That's my stand. You think we're playing here? You think this is just a religion? This is not a church. This is just a church, kapatid. What if pagka dumating kayo sa punto na ganyan, is there anybody na sasabihin sa iyo, Panginoon, sa halip na i-punish mo ang tao yan? Punish me. Paul said, I could wish that I could be a curse than to see my kinsmen suffering in hell. Sagot kita sa Panginoon. So that's how I take preaching seriously. And not only that, brethren, that's the reason kung bakit, salamat sa Panginoon, kasama natin ngayon ang mga pastors natin. I want you to understand, not just the preaching per se, but kung paano ko po binubuo ang mensahe. Because sa mensahe, mga kapatid, I have to consider two things. Okay? I have to consider two things. I'm always sensitive to the needs, which is the relevant life issues. Relevant life issues. I have to be sensitive. Kinakailangan ko maging sensitive ako sa conviction ng Holy Spirit, kung ano ang sasabihin niya sa akin. I have to always in-tune myself to the Holy Spirit. Okay? Kung paano ako didiktahan ng Banal na Espiritu. Kaya tinitingnan ko po, mga kapatid, yung relevant life issues. And, dyan ho ako nagsisimula, mga kapatid, sa dalawang yan. Relevant life issues and the Bible text. Okay? The Bible verses, mga kapatid. And I have to be sensitive sa mga bagay na yan. And, of course, kinakailangan maging sensitive ako sa tinuturo sa akin ng Banal na Espiritu at kung sasabihin sa akin ng Banal na Espiritu. You understand what I'm saying? What I'm doing? Okay. Now, every time na nakakatagpo po ako, kasama ko ito, mga kasama ko, mga men, minsan mga kasama akong babae, mga kapatid, sinasabi ko sa kanila lagi. In fact, minsan may nakikita ako sa kalsada. School time, makakita ka ng mga bata na, mga dalagita, mga teenagers na walang parang pakialam sa buhay. Sino kaya magtuturo sa mga batang ito para maging aware sila sa totoong buhay, para harapin nila ang totoong buhay? Don't forget, preaching educates. Sino ang magbibigay sa kanila ng kaisipan na ang buhay ay ganito? Ang buhay ay hindi puro cellphone. Ang buhay ay hindi puro, ML. Ang buhay ay hindi puro pakikinig sa music at indang-indang. TikTok. You see? Hindi palaging ganoon, mga kapatid. Ang buhay ay hindi puro hingi. Ang buhay ay hindi puro tulog. Ang buhay ay hindi puro kain. Sino ang magpaparamdam sa mga batang ito na magsasabing hindi ganyan ang buhay? Kapatid, alam po natin na hindi po nila matatagpuan sa ordinaryong eskwelahan.
Do you understand that they need to sit down inside this church and make them, just to make them aware that life is not just like that. Life is precious. Life is important to God. And if your life is important to God, you must give importance also to your life. So ano po ang ginagawa ko mga kapatid? Huwag niyo akong tutulugan, kapatid. So, iniisip ko po yung relevant life issues. At alam niyo, pag nakita ko po yung, nagkakasundo po ba tayo mga kapatid sa relevant issues nito? I'm talking about your needs. I'm not only talking about your material needs, yung talagang mahalaga sa iyo. Bago po, mga kapatid, magkaroon ka ng pangailangan sa material, dapat makita mo muna kung anong pangailangan mo bilang isang tao. Sapagkat maaaring magsagana ka sa material, makikita mo, kapatid, na grabe pa rin ang kailangan mo. What is the relevant issues, life issues? Yan ho yung lagi niyo pong naririnig dito. So, anong ginagawa ko po, mga kapatid? Okay? Now listen, kukunin ko po yung relevant life issues na yan. Maghahanap ako ng text na relevant sa life issues na yan. Kaya po ang Biblia, remember what the Apostle Paul said, all Scripture is what? Given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, kumpleto, kapatid. So, hahanapin ko po yun. Maghahanap po ako ng talata. Maghahanap ako ng mga kwento sa Biblia na relevant. May kinalaman, kapatid, doon sa life issues na yan. Okay? Na pagka nakahanap po ako doon, maghahanap pa ho ako, pag nakahanap ako ng text, okay? Pag nakahanap ako ng text, mga kapatid, maghahanap ako ng mga illustration sa Bible ng mga nangyayari. Katulad kanina, mga kapatid. Meron akong illustration na binigay sa inyo, yung text, mga kapatid, na binigyan ko sa inyo na sabi ng Biblia, anong gagawin natin dito? Relevant po yun sa issues ng buhay po natin. Anong gagawin mo sa isang pagkakataon? Anong gagawin mo sa isang grupo? Anong gagawin mo sa isang relasyon na hindi na nag-work? Okay? Anong gagawin mo sa kalagayan mong yan ngayon na hindi na nag-work? So that is very relevant life issues. So I found the text and I found the story, the illustration. And then ang ginagawa ko pa ho niyan, mga kapatid, you know, kaya ako nabuo yun, sasabihin ko, pag nakita ko halimbawa ang buhay ng isang tao, pag nakita ko halimbawa si Daniel, okay, may nakita ako sa kanya, Panginoon, anong maganda po para sa kanya? Alright? So ang Diyos ang magbibigay sa akin ng word. Ang Diyos ang magbibigay. Listen, the Bible is complete. Wala na tayong hahanapin sa Biblia because the Bible is the complete revelation of God to man. Sa pamamagitan ng Biblia, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang kalooban. Listen now, listen. Every time you listen to the preaching of the Word of God, kasi maaaring hindi ka nagbabasa or konti lang iyong binabasa, but preaching should reveal God Himself. Dapat makilala nyo ang Diyos. Dapat maitaas ang Diyos during the preaching. Sapagkat in preaching reveals the personality and the character of God. Preaching is not revealing how great is the pastor is. No, it should not be that way. Hindi ang preaching nagre-reveal ng galing ng pastor. Dapat ang preaching nagre-reveal ng galing ng Diyos at ng character ng Diyos at kung sino ang Diyos at kung gaano kahusay ng Diyos. And not only that, preaching also reveals not only the personality of God, but the what? The will of God for your life. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, eto yan. So nakita ko na yung relevant life issues. And now, I have now the text, the Word of God.
Anong masasabi mo, Panginoon, dito sa relevant life issues na to? Okay? Follow me carefully. Alright? Tanggapin nyo ito na parang personal. For example, yung relevant life issues. RLI. Okay? Sabihin nga natin na sabay-sabay. Relevant life issues. Go. RLI. And the text, which is the verse. Bakit kailangan natin yung text? Okay, here is the RLI. Ano ang masasabi mo, Panginoon, dito? Nakita mo ang buhay ni Jeniel. Anong masasabi mo rito? Nakita mo ang buhay ni John. Anong masasabi mo rito sa buhay ni John? At ano ang gusto mo? Okay? Ang ginagawa ng Panginoon, ang nasa mind ko habang ginagawa ko yung mensahe, dapat makilala ni John. Alright? Ito yung RLI, the relevant issues sa buhay ni John. Alright, John, come here. Come up here. Bilis. Kilala mo yung nanay ko? Mabilis yung nanay ko. Alright. Saan ka galing? Saan ka galing? Akala ko galing ka sa... Alright. Limdimes. Alright. But anyways, listen now. Here's John. Meron siyang life issues. Amen. Ganda ng barong mo. Pero mas maganda sana kung may panlalaki nito. But anyways, listen. Eto na ngayon life issues niya. Okay, Panginoon, walang pwedeng itago sa iyo si John. You understand what I'm saying? Wala rin pwede kang itago sa Panginoon. God knows your life issues or issues of life. Because God knows your what? Heart. Because out of your heart comes what? Issues of life. Alam ng Diyos ang issue mo sa buhay. Kapatid, wala kang pwedeng itago. Ngayon, ang tanong ko ngayon, Panginoon, kukuha ko ngayon ng text. Bakit? Tinatanong ko ang Panginoon, Panginoon, ano ang masasabi mo kay John? Panginoon, eto muna, ang sinasabi ng Panginoon, ipakilala mo ako sa Kanya. Ipakilala mo si John, ipakilala mo ako kay John, sapagkat si John ay may issue sa buhay na parang may sakit na leprosy. Nakatulad din natin, mga kapatid, na meron kang plague at walang sino mo makakapagpagaling ng plague maliban sa Diyos, sapagkat Diyos ang nagpapadala ng plague. Alright? So ipakilala mo muna ako sa Kanya. At pagka na ipakilala mo kay John, sasabihin ko na ngayon kung anong gusto kong mangyari kay John. Do you understand what I'm saying? Kapatid, hindi ko alam kung anong kalooban ang gusto mangyari sa akin ng Diyos. Pero eto, nandito ako ngayon, mga kapatid. Paano nangyari ito sa akin? Nakilala ko muna ang Diyos. Kahanggat hindi po natin nakikilala ang Diyos, hindi po natin makalalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Do you understand? Now listen. Now, kaya ang ginagawa ko, mga kapatid, kukuha ko ng text. Okay, John, thank you. Listen, alam mo na may gustong mangyari sa iyo ang Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos. Hindi ang Diyos nagpapakilala sa atin just for the sake of makilala lang natin ang Diyos. No, kilalanin mo ang Diyos na Diyos ay omniscient, omnipotent, and omnipresent. At pagka nalaman mo pa yung iba pang karakter ng Diyos, ng beatitude ng Diyos, mamahalin mo ang Diyos, ngayon, sinasabi ng Diyos, meron akong para sa iyo. Meron akong gustong mangyari sa iyo. How do you like it? Na pagka pumunta kayo sa isang powerful na personality dito sa Pilipinas, sasabihin sa iyo, ano bang kailangan mo? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Okay? Diyos ang nagsasabi sa atin, the most powerful person in the earth, kapatid. In the world, in the universe. Nagsasabi sa atin, meron akong kalooban sa buhay mo. And so, kaya po kinakailang i-examine kong mabuti ang text, aralin ko ng mabuti ang text. Makinig kayo ng mabuti. Hindi po kung kailan ako pupunta sa pulpito, doon ko lamang babasahin yung text. In fact, kapatid, pagka binasa ko po yung text na yan,
hindi ko lamang ho yan babasahin ng isang beses. I'm telling you, babalik-balikan ko po yan hanggat sa dumating sa punto na nasa isipan ko na yan. Na kahit wala na po ako dyan, malayo na po ako mga kapatid. Kahit na nagda-drive ako, ang nasa isip ko yung text. Because I read the text not just once, not just twice, not just thrice. It is more than 10, more than 15. More than that. Bakit? Babalik-balikan ko po yan para lamang ma-familiar ako doon sa passage na yan. Bakit? Napakahalaga po ang buhay ni John. Napakahalaga kung anong mangyayari at gusto mangyari ng Diyos sa buhay niya. Pinapahalagahan ko po yan, kapatid. At kung mahalaga ang buhay ng bawat isa sa inyo at pinagkatiwala kayo sa Panginoon at sasabihin ko isang araw sa Panginoon, Panginoon, sagot ko po ang taong ito. Alam kong mahina po siya, alam kong nagkamali po siya, Panginoon, pero patawarin niyo po siya sa kanyang kahinaan. At kung hindi mo siya papatawarin, Panginoon, ako na lang ang ipunish mo. That's why I'm taking this seriously. I have to study the Word of God carefully, repeatedly, understandably. So you understand that? Babalik-balikan ko po yan hanggang sa masaulo ko po yan, hanggang sa maging familiar sa akin. And not only that, pag-aaralan ko po yan kung sino nagsalita niyan. Aaralin ko pa ho yung background nung nagsalita. Bakit si Paul ganun na lamang siya magsalita kay Timothy? Bakit si Paul ganun na lamang siya magsalita sa church sa Rome na sinagot niya? Kinarga niya yung punishment ng Diyos para sa kanyang mga kamag-anak. Bakit nasabi ni Paul yon? Sapagkat alam ni Paul kung anong klaseng punishment meron ang hindi naniniwala sa Diyos. But you know what? I have to study the background ng writer, not just once. Hahalungkating ko at hahalungkating ko po yan, mga kapatid. And then, babalik-balikan ko yung verse, and then, here's the most important thing. Hanggat maaari, may mga words dyan na napakahalaga na kinakailangan kong i-define. Bagamat meron na po akong pagkaunawang konti doon sa word na yun, pero gusto ko pong i-define yan, gusto kong i-check yan sa original manuscript, sa original na word. If it is Hebrew, i-check ko po yan sa Hebrew. If it is Greek, titignan ko po yan sa Koine Greek. Ibig sabihin, ano yung pangkasalukuyang mga lingwahe nila, yung conversation nila during that time na pag-uusap nila, na hanggat sa maramdaman ko na ako talaga ay parang nandoon na sa eksena na yun. At pagka na-discover ko na po yun, kapatid, doon ako magiging masaya. At doon ko na may lakas na ako ng loob ngayon na sabihin sa inyo, Brad, get up! You can! You can! You can obey God. You can follow God. If Moses did it, look at Abraham. Kanina, hindi ko na ho pinahaba yung mga examples, mga kapatid. Pero naalala ko, mga kapatid, si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon at pinangakuan siya ng Panginoon na dadalhin siya sa promised land at dadami ang kanyang lahi. Look, nakita niya po ang dulo? Paano makikita ni Abraham ang dulo na padadamihin siya ng Panginoon na baog nga si Sarah? Pero anong gusto mangyari ng Panginoon? Just make one step. At pagka nag-step ka in the dusk na malabo at wala kang makita, pag nag-step ka ng isa, makakakita ka uli na pwede ka pang humakbang ng isa hanggang makarating ka doon sa pangako ng Diyos. So I have to check, kapatid. Kinakalang gumamit ako ng mga example. Hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob at authority na mag-preach sa inyo ng ganito without examining the Word of God thoroughly. I have to be fully equipped. Para mga abogado na hindi ka tatayo sa korte na wala kang alam sa batas. You have to study the law. You see? Same thing, kapatid, sa akin. So, anong ginagawa ko?
kukunin ko po yung relevant life issues. And then, kukunin ko yung text. Aaralin ko po yung text. Tinuturo ko to sa mga preachers. Unawain yung mabuti. Pumunta kayo lagi sa original. Tignan nyo. And then, aralin yung mabuti yung context. Huwag kayong kukuha ng meaning ng word na out of context. So you have to study carefully the context. Pag napag-aralan mo ng mabuti yung context, doon ka ngayon pipili ng meaning. Because even in the Greek word and the Hebrew word, nagsasabing, it could be. Ito ang ibig sabihin niya. Ito ang ibig sabihin niya. Alright? So alin doon ang naaangkop doon sa tinatawag nating context. Okay? And you know what? Pag naging maliwanag na sa akin, maliwanag sa akin ang salita ng Diyos, na pagka nagbasa ako ng salita ng Diyos, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. At hindi lamang nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, kundi nire-reveal ng Diyos ang kanyang kalooban sa tao. Kaya, listen now, sino sa atin, sa kalagitnaan natin ngayon, makakapagtaas ng kamay, Pastor, ni-reveal po sa akin ng Diyos at patuloy na nire-reveal ng Diyos sa akin ang kanyang sarili. Raise your hand if you know that. Ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Alright, raise it high. May kasunod pa ako niyan. Okay, thank you for your honesty. Listen now. Ito ang tatandaan niyo mga kapatid. Bagamat hindi ho pantay-pantay ang pagkakilala natin sa Diyos, at least alam natin na ang Diyos ay nagpapakilala po sa atin. Pero ito po ang blessing niyan mga kapatid. Hindi lamang ang Diyos nagpapakilala sa iyo, kundi ipinapaalam sa iyo ng Diyos na meron siyang gustong mangyari sa inyo at unti-unting nire-reveal ng Diyos ang kanyang gustong mangyari sa buhay mo. Okay? So kaya napakahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Do you understand? Na ako magiging katulong ni Willie para malaman niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. So I must be careful with that. Listen now, si Roy nandiyan na ngayon sa pinakamataas sa tungkulin. Hindi naman sa pinakamataas. Mataas na tungkulin sa kanyang karir, mga kapatid. But you know what I'm doing? I keep on revealing, helping him what God is revealing to his life. Amen. See that? Now, do you understand? Na kaya, sapagkat napakahalaga kayo sa Diyos. Hindi kayo napakahalaga sa akin. Ang mas mahalaga, malaman ninyo na napakahalaga kayo sa Diyos. Kalimutan niyo sinasabi, si pastor naman para wala akong halaga sa kanya. Parehas naman tayo, wala rin akong halaga sa iyo eh. Pero ang dapat mong isipin, mahalaga tayo sa Diyos. At kung mahalaga tayo sa Diyos, pahalagahan ko kayo sa Diyos. So I have to study the Word of God carefully and thoroughly. I must be fully equipped, kapatid. So I have to search. Check. Define the Word. Study carefully the context. Kaya nga po dito sa Biblia, pag may sinabi ditong, halimbawa katulad kanina, anong pinag-usapan natin kanina? Leprous men. The 4 leprous men. Now, anong ginawa ko sa Sunday School? In-explain ko muna sa inyo kung anong ibig sabihin ng leprosy at ano ang nagagawa ng leprosy. It's a plague. You see? So yung mga word na yun, hindi lang basta nandiyan sa word, sa Biblia, kundi I have to check it. I have to study it. Pag merong gera yan, kinakailangan, pag may ang Biblia nagbanggit ng battle, labanan, katulad nun, sinasabi ko sa inyo kanina, kinakailangan balikan ko yan. Paano nakarating sa punto na nagkaroon ng famine sa Samaria? So I need to go back to the history. Kaya ibinalik ko sa inyo ang history na 800 BC ay inatake ni King Benhadad ng Syrian yung Samaria. At nagkaroon sila ng blockage. You understand the message? Kaya nagkaroon ng famine at kaya nag-come up ngayon yung 4 lepers na yun na sila'y nagkaroon ng tagutom, kaya naghahanap sila ng lugar at nag-sacrifice sila ng buhay nila that they are even willing to die just to eat. Pero hindi nila pinayagan na sila'y mamatay sa gutom.
Ano man ang mangyayari sa kanila sa plague ng leprosy, pero hindi na nila kayang payagan na mamatay sila at manatili sila sa dying situation. So you understand? I have to check it. I have to study the background. Kinakailang puntahan ko yung gera na yan. Kinakailang puntahan ko kung paano nagkaroon ng famine, bago nagkaroon ng leprosy, kailan nagkaroon ng ganon. See? So you understand that? Come on, talk to me if you can. So, another one, kinakailangan, hindi lamang po isang relevant issues ang titignan ko. So, nag-iisip pa ho ako niyan, titignan ko pa yung mga tao, ano pang nagiging problema ng tao, anong kailangan ng tao. You see? So you understand that? Hindi po kayo nandito kapatid na nauupo lamang at nakikinig ng mensahe na kay sera-sera. Whatever will be, will be. So do you understand? There was a time na naririnig ni Brother Roy, kami habang naglalaro kami dyan sa taas, nag-lift kami ng weights. Sabi ko sa kanila, habang nagpapahinga na kami, alam mo, sabi ko, kanina, maganda yung mensahe na dinreveal sa akin ng Panginoon para sa darating na na linggo. Sabi ni Brother Roy, ano siya? Pakiulit. Sabi ko, mensahe na para sa linggo. Sabi niya, anong araw ngayon? Sabi niya kay Noel, anong araw ngayon, bro? Monday. Monday pa lamang, pero ready na yung preaching, mensahe para sa linggo. Lunes, kapatid. Sana, kaya sabi ko, medyo pag naglalaro-laro kami ng mga bakal, parang nakakapag-relax din. Bagamat mahirapan ka man mag-lift, pero parang nare-relax ka habang nahihirapan ka. But here's the thing. Hindi po inilalayo ang aking isipan, hindi ko nilalayo ang aking isipan sa salita ng Diyos. Laging nasa isip ko po yan. Dapat may post naman. Dapat may sabat naman. Di ba? Shalom. Dapat may sabat naman. Dapat may rest naman. Because anything, here is the principle. Take this. Anything that you cannot take rest is you are slave to it. That's right. Did you get that? Anything that you can take rest, you are slave to it. Okay? And how can you glorify God if you are slave to it? Okay? So what happened now, brethren? Okay? Lunes pa lamang, sana, sabi ko, akala na iba, Lunes, relax ka na. You understand? Kapag ka pumunta tayo, nagkakapi-kapi tayo, ang nasa isip ko yan, mga kapatid, what is next? Habang nakaupo, akala mo, habang kinakausap ko kayo, mabuti na lang tama ang sagot ko. Pero ang nasa isip ko niyan is preaching, mensahe. Tuesday, kaya anong ginagawa ko, mga kapatid, every day, ang cellphone ko, ginagamit ko, makikita nyo kanina, sinabi ko nga kay Maki kanina, marami pa akong sinulat. Itong cellphone ko, kapatid, dala-dala ko to, hindi ko naman dinadala yung aking tablet. Yeah, Samsung kasi kami. Okay? By the way, meron nagpatotoo, mga kapatid. Sabi na, you are not a real gay if you're not using iPhone. So, I understand kayo mga iPhone users. Ano yan? Samsung. Samsung. Yeah. Oh, it's in the YouTube. Sino nakabasa niyan? Yeah, sabi niya, you're not a real gay if you're not using iPhone. So, nauunawaan ko kayo mga iPhone lovers. Yeah. Real men use Android. Yeah. Now, go back to the Word of God. Okay? So, ang ginagawa ko, mga kapatid, dito po, mga kapatid, alright, sabi ko kanina kay Maki, dito kasi, every day, dala-dala ko po ito, pag meron akong nakita at narinig na relevant life issues,
ilalagay ko po yan sa tinatawag kong thoughts. Na meron akong, what is that? Notes. Meron akong, ang tawag dito, folder. Yeah, yung notes, doon ko yung ilalagay. Ilalagay ko yan, doon pa lamang ho yan, thoughts pa lamang yan. Okay, thoughts, number 1. Bang, bang, bang. Kaya, dito, sa akin pong notes, nandyan lahat nakalagay ang thoughts. Monday, Tuesday, even after the service. Okay? Or habang nag-aaral po ako ngayon, habang nag-aaral ako, may biglang pumasok dito na sabihin kong, hindi naman to relevant sa mensahe ko na gusto kong dalhin. But, sabi ko sa inyo, I must be sensitive to the Holy Spirit. So, ang gagawin ko po niyan, hindi ko yan palalampasin. Ilalagay ko po yan sa notes ko. Okay? Isusulat ko yan sa notes ko. Monday, Tuesday, collecting po yan ng mga issues ng buhay. Collecting po yan ng mga ideas, ng mga thoughts na pwede kong gamitin na magiging materials ko sa pag-compile ko, mga kapatid, ng mensahe. Okay? Now, pagka nakita ko na po yun, it might be like a quotations or anything na, no, it's all thoughts, mga kapatid. Thoughts pa lamang po yan. Okay? Now, and then pagkatapos po niyan, Miyerkules, katulad ngayon, katulad kanina, in fact, noong nakaraan pa lamang nasa isip ko na po yan, ano ang gagawin ko ng Wednesday? Ano ang issue natin ng Wednesday? Okay? And then pagdating ng Wednesday ng umaga, i-check ko na ngayon yung mga notes ko, mga thoughts. Okay? And then, sa umaga, nagsisimula na po ako ngayon na mag-compose ng message at ayos ko na yung outline ko. I-organize ko na. Lahat ng nakolekta ko, mga kapatid, na relevant at meron na akong talata patungkol sa bagay na yan, i-compose ko na po yan, i-outline ko na po yan hanggang sa mabuo po ng outline yan. That's why, as you see, mga kapatid, most of the time, nagpipreach ako rito, bihira akong tumingin sa outline. Because it's all in my mind. It's already in my mind. Bakit? Lunes pa lamang, o bago pa lamang mag-Lunes, kolektado na po yan. Nandiyan na po yan sa isip ko. You see, naalala ko na nandun pa lamang ako sa Baguio, nag-uusap kami nila John, nila Maki, sabi ko, pag sa darating na linggo, nag-uusap kami. Pagka sila kasi nandito, nagmi-meeting pa kami ng Saturday night. And then Saturday night, kinalingguhan, silang nandito, pero next Sunday pa lamang, sinasabi ko na sa kanila, eto ang preaching ko. And then kanina sinabi ko kay Maki, kasi ginamit ko po yung tablet ko, yeah. Ginamit ko yung tablet ko, pero hindi ko naubos yung aking thoughts na nandito. Pero kinakailangan sabihin ko po yun sa inyo, kaya mapansin nyo po kanina, nandito yung tablet ko, nandito yung cellphone ko. So you understand? May gusto po bang magpastor? So nakikita nyo po, why is that? Because preaching is your life. You have to understand preaching. You have to understand the preparation. And then Saturday, simula na naman ng Thursday, alam naman na po natin na hindi puro study ang ginagawa ko. May trabaho po akong iba pang ginagawa. I'm counseling people and then nagpipreach pa ako sa iba't ibang lugar. Every Thursday, gusto ko magpipreach lagi sa Ramos. You see? And then may mga, may mga appointments ako, mga kapatid, na iba pa sa mga missions po natin. Like nung nakaraan, I have to compose and make another messages, create another messages on salvation, patungkol sa kaligtasan, kapatid. You see, that's why I preach on different types of sanctification and justification. You see, nag-preach po ako doon sa Baguio. Nag-preach ako ng umaga ng Sunday, nag-preach ako ng... You understand? Yung pag-compose ka lamang ng bagong mensahe, kasi nga po, mga kapatid, it must be fresh. How I wish na pwede kong ulit-ulitin dito ang mensahe ko, mga kapatid. Wala nang aral-aral. But you know what? Anong mangyayari po sa inyo? Mabuboro kayo.
mabuboro kayo. Lalo kayo mag-aaway-away. So you understand what I'm saying? It must be fresh. Fresh. I'm giving you fresh food, kapatid. So, I have to examine the Bible. I have to check the Bible. I have to scrutinize the Bible. And then, pagkatapos po niyan, saka ko ngayon compose. Sunday, para sa Sunday, nagawa ko na, may idea na ako, may naipon na akong thoughts para sa Sunday. And then, i-compile ko na po yan, i-compose ko na yan, i-ayusin ko na po yan on Saturday. Saturday morning, nagsisimula na ho ako mag-ayos. Imagine, na katulad ngayon, I have to prepare 3 messages. Sunday school, preaching service sa umaga, preaching ngayon. So you understand that? Eh meron pang Wednesday, basic lamang po yan. Maliban dyan, ay meron ka pang ibang mga dapat gagawin. See that? Now listen to me now. Here's the thing. Kaya Thursday, collection pa uli ako. Sige, collect lang ng collect. Kaya habang nagda-drive po ako, papunta po ako doon sa Ramos, you see, hindi ko na mamalayan, 140 na pala. So, at least may ticket pa ako. So you understand, kaya no wonder nakakapag-overspeeding. See, bakit nag-iisip, nagka-counsel, you know, naalala ko na nahuli ako, na pinatawad ako ng enforcer, kasama ko si John Hill, may kina-counsel ako. See, but listen now, here's the thing, kapatid. Thursday, collection pa ho yan, ideas. Friday, collection pa ho yan, ideas. Kasi may ginagawa pa ako, kinakailang mag-join pa ako sa programa ng Team Prep. So you understand kung gaano kayo kamahal Team Prep. Amen. Amen. Then, Saturday, I have to lay down in my tables, on my tables, lahat ng collections ko. Then there, aayusin ko na po yan. And then pagkatapos po niyan Saturday, hanggat kaya pa ng aking mata, I have to check and review, ano pa Panginoon, ano pang gusto mo, ano pang wala dito sa talatang ito na hindi ko nabigyan ng pansin, hindi ko nabigyan ng meaning. Kaya nga po, paulit-ulit kong titignan yung passage. And then, Sunday morning, habang naliligo po ako, nakikinig ako ng preaching. Why is that? Because I need preaching too. Papakinggan ko yung mga preaching ng mga old-time preachers. Papakinggan ko kung ano ang kanilang sinasabi. So you understand? Kaya bago ako umakyat sa pulpito, kapatid, at least I am fully equipped. So you understand kung anong klaseng preaching ang napapakinggan po ninyo? Preaching na sinasabi ni Paul sa aklat po ng Timothy, mga kapatid, na that the man of God may be perfect thoroughly or truly furnished unto all good works. I have to get up in the pulpit that I have something for you. At least meron akong something para sa iyo, John. Meron akong something para sa iyo. Meron akong something para sa iyo. Meron akong something para sa iyo. Meron akong something for the adults. Meron akong something for the young people, for the couples, for the family. Something that you can live by. Why? Because preaching is the life of all believers. Preaching lifts up the fallen. Strengthens the weak. Kung kayo may pumasok dito, ang lagi kong imagination, mga kapatid, papasok na naman kayo rito sa simbahan na alam kong masyado kayong bombarded ng sanglibutan. The world ay pinagod kayo ng grabe ng mundo. Binigyan kayo ng kabigatan ng mundo. Binigyan kayo ng problema ng mundo. At least, pag nandito kayo, muli ang Diyos magsasalita through the preaching of the Word of God. And the preaching will lift you up, strengthen you, encourage you to keep going. At makikita nyo na buhay ang Diyos at totoo ang Diyos. Nasa simbahan kayo, I hope you can witness
Somebody can witness in this auditorium tonight na pagka pumasok kayo rito, at least meron kayong sense, kapatid, na nasi-sense ninyo, totoo ang Diyos. May Diyos sa simbahang ito. Totoo at buhay ang Diyos. Hindi po tayo pumapasok sa simbahan na hindi naniniwala sa Diyos at hindi kayo nakakaramdam na meron totoo at buhay na Diyos. Ayokong maupo kayo dyan na parang naupo lamang kayo dyan na wala kayong saya at kaya kayong walang saya, hindi nyo makita ang Diyos. Every time, kaya nga po nagli-lay down ako sa inyo ng theory, theological theory, every time I preach. Ipinapakita ko po sa inyo ang Diyos at ang kalooban ng Diyos at ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. This is the theology of preaching. Kapatid, inuulit ko, huwag tayong humanga sa preacher. Dapat nating unawain ang preaching. Because that's the time na magbubunga ng pagbabago sa buhay po ninyo. Huwag lamang tayong magandahan sa mga words sa preaching, kundi sana makita nyo kung paano ginawa yung preaching at paano ibinigay sa inyo upang magkaroon kayo ng buhay, magkaroon kayo ng sigla. That's the theology of preaching. I hope you understand it tonight. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po na kung paanong ipinakita ni Paul kay Timothy, naway ngayong gabi, nakita rin po namin kung paano pong naipakita ko sa inyong mga anak ngayong gabi. Ang theology, ang pag-aaral, na every time I preach, nandoon po ang Theo, nandoon po ang Diyos, nandoon po kayo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak ngayon, na hindi po namin palalampasin ang mensahe. Hindi po namin palalampasin ang preaching na inyong salita. Hindi po namin tutulugan. Hindi po kayo mag-aaksaya ng panahon. Hindi po namin hahaluan ng kung ano man habang kami nakikinig ng inyong mensahe. Thank you, O God, for giving us the understanding tonight. Bless your people as they come to your throne tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to the altar. Let's talk to God.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na nagpahayag po ng kanilang pangunawa, Panginoon, at submission sa inyong salita. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay naunawaan po nila ang ibig sabihin ng preaching. Not just in the time of preaching. We cannot just turn away from it, oh God, because we know how to, and we learned kung paano po prepare ang mga bagay nito. Salamat po, Ama, at pagpalain niyo po ang mensahe na narinig po namin. Thank you, oh God. Bless the life, the hearts of your people. In Jesus' name, Amen.